share ko lang sa inyo guys, mayroon kasing motor dito. Itong motor na ito guys, mayroon siyang 380 volts at mayroon din siyang 220 volts. So, itry natin na ipapakita, no? Yung nameplates nito. Kung makikita natin dito guys, no? 220 volts tapos 380 volts. Bali, ang Y niya ay 380 volts. Tapos, ang delta naman niya ay 220 volts. So, bali, ito yung gusto kong ituro sa inyo. Halimbawa guys, kung 380 volts ang ating gagamitin, Y. Ngayon, pag i-shift natin sa delta, bakit nagiging 220 volts na lang? Bakit hindi 380 volts pag i-shift natin sa delta? Yun ang gusto kong i-share guys. At least meron ding idea ang mga baguhan kung bakit pag Y 380 volts, tapos pag i-shift natin sa delta, bakit nagiging 220 volts na lang? Yun ang gusto kong i-share guys. At least meron ding idea ang mga baguhan. Ito kasi guys, motor to. Ito yung nabili kong motor eh. Pinapabagahe ko na para madala ko sa Pilipinas. So, bali ito na yung explanation niya guys regarding dito sa 3-phase motor natin, 380 volts. Tapos pag delta natin, magiging 220 volts. Bali ito siya guys, kung makikita natin, 380 volts ito, no? Ang line to line. Kung makikita natin, dalawang coil, no? Naka-series yung dalawang coil. Ganon din dito, no? Pag supplyan natin to, 380 volts din ito. Ganon din dito, 380 volts din ito. Bali, ang line to line niya, 380 volts. Ngayon, kung dito naman tayo kukuha guys, at saka dito, bali isang coil, ang line to line niya ay 220 volts. Kung makikita natin, isang coil ito, 220 volts. Pag ito naman at saka ito, 220 volts din yan. Ganon din dito, no? Bali, ang isang coil nito guys ay nagbibigay siya ng 220 volts. Itong coil na ito, 220 volts ito. Pag dalawang coil, 380 volts. Ang computation niya guys ay ito, no? 380 volts, itong Y natin. Dahil 3-phase siya, given na itong square root of 3. So, ang square root of 3 is equivalent of 1.732. Pag i-divide natin yan guys, ang lalabas 219.3. Pag i-round off natin, magiging 220 volts. Bali, ito na yung 220 volts ang isang coil. Pag dalawang coil, ang line to line, magiging 380 volts. Pag i-shift natin sa delta, maging 220 volts ito. Bali, ito siya ang line to line. Kung makikita natin, isang coil lang kasi yan, no? Isang coil lang siya. Pag susupplyan natin to dito ng 3-phase, dapat 220 volts 3-phase. Kasi ang bawat coil nito ay 220 volts. Dito naman, 220 volts din ito. 220 volts din yan. Isang coil lang siya. Parang ganito, kung makikita natin, isang coil, no? 220 volts, 220 volts din ito. Pag ito lang susupplyan natin, ito din, 220 volts din ito. Ito ay sa motor guys, yung pinakita natin kanina. So ngayon, para makuha mo naman itong 380 volts, madali lang. Volt to 20 volts times square root of 3. Volts times volts to 20 volts times 1.732 ang ating square root of 3. 381. So bali ang sagot niya 381. So ang gagamitin natin ay 380 volts. Ito kasi yung standard. So 380 volts. Ito na yung lumabas guys. So bali sa motor natin, pag Y, dapat ang isupply natin na 3-phase, 380 volts. Pag delta naman, 220 volts. Yun ang ano guys, yun ang nakalagay sa motor. Dahil kung titignan kasi natin, isang coil na lang dito, no? Ang sinupplyan niya. Kung makikita natin pag isang coil, 220 volts kasi yan, no? Bali, ito kasi, bakit nagiging 380 volts? Dalawang coil ang sinupplyan eh. Isa at saka dalawa. Isa at saka dalawa. Isa at saka dalawa. So, bali, nakaseries ang coil niya. Kung makita nyo kasi sa motor, nakalagay doon, 220 volts, tapos 380 volts. Yun ang nakalagay sa nameplates ng motor. Sana guys, mayroong idea ang mga baguhan dito. Maraming salamat.